Ang atin pong paksa ngayon, kung ikaw ay politiko o ikaw ay napapalagay sa pwesto sa gobyerno, kahit huwag ka nang bumati sa Iglesia ni Cristo sa alinmang anibersaryo. Pakiusap na lamang ng mga mamamayang Pilipino at ang mga miyembro ng Iglesia rito sa Pilipinas ay mga Pilipino rin naman na katulad mo. Ano man ang relihiyon mo o nasa ibang bansa na mga Iglesia ni Cristo, nakikiusap sa mga namumuno sa gobyerno o nanunungkulan, kahit hindi ka na bumati sa anibersaryo ng Iglesia, huwag ka na lang abusado sa pwesto, huwag ka na lang magnakaw sa posisyon. Yan ang ating papaksain ngayong umaga at dyan ay iugnay natin ang SONA ni BBM at maging ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa ngayon. Yan ang ating papaksain. Pero bago yan, gusto kong iparating sa inyo at ibahagi ang pagbati ng isang kilala at minamahal na opisyal sa ating gobyerno. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang mapagpalang pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang INC ay nananatiling haligi ng pananampalataya at pagkakaisa sa ating bansa. Sa pamamagitan ng inyong mga programa sa edukasyon, kabuhayan, at mabilis na pagtugon sa mga sakuna, patuloy ninyong ipinapakita ang tunay na kahulugan ng malasakit sa kapwang Pilipino. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahong nahaharap, ang ating lipunan sa mga pagsubok sa ekonomiya at moralidad, ang inyong disiplina at matatag na pamumuno ay gumagabay sa ating mga kababayan tungo sa katwiran at kapayapaan. Kaisa ninyo ako sa panalangin para sa patuloy na pag-unlad ng iyong kawan, sa gabay at pamamahala ng inyong kapatid na Eduardo V. Manalo. Naway ang magpatuloy ang INC bilang katuwang sa pamahalaan sa pagpapatibay ng karakter ng ating mamamayan at sa pagtataguyod ng mas ligtas at maunlad na bansa. I wish the entire Iglesia ni Cristo a blessed anniversary. May your shared faith and devotion continue to strengthen the foundations of our nation. Maligayang anibersaryo. Mga kababayan, balik natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan ang pagbati ng pangalawang Pangulo na may pinakamataas pong boto sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. At ang mga bumoto dyan, hindi lang po Iglesia ni Cristo. May mga born again, may mga Muslim, may mga Protestante, at mahigit 20 milyong Katoliko. Ulit, kung ang buboto lamang dyan ay Iglesia ni Cristo, mga born again, Muslim, Protestante, baka hindi manalo yan. Ang bumoto dyan, mahigit 20 milyong Katoliko. Pag sama-samahin mo yung iba't ibang pananampalataya o relihiyon, baka nasa 10 milyon lang yon. 32 milyon mahigit ang boto niyan. Mas marami pa sa presidente. Kaya mahigit 20 milyong Katoliko ang bumoto sa mga Duterte. At sabi nga ni Padre Damaso Reyes, yung paring takbo ng takbo, baka yung 20 milyong Katoliko na yun, hindi na yun nagsisimba eh. At pag hindi nagsisimba, natural, hindi na nag-aabuloy. Kaya inggit na inggit itong si Padre Damaso sa Iglesia ni Cristo eh. Diba? Mahigit 400 na taon na ang Katoliko sa Pilipinas sa pamumuno ng mga kardinal, obispo o pare, ni hindi man lamang nakapagpagawa ng isang ikararangal ng bansa natin sa buong mundo na nagawa ng Iglesia ni Cristo sa mahigit 100 lamang na taon. Ano yan? Yan ang Philippine Arena. Pinakamalaking istruktura, mixed-use arena sa buong mundo. Buong mundo po ang pinag-uusapan, ho? At hindi ito sinolo ng Iglesia. Kaya ito pinangalan ng Philippine Arena. Ipinagmamalaki ang ating bansa. Kaya ano ba pwede ipagmalaki ng simbahang Katoliko rito sa Pilipinas? Pwede niya bang ipagmalaki yung kanyang pagkakawatak-watak? Katoliko sa Katoliko, nagpapatayan, nagdidimandahan, nag-aaway-away, nagkakatayan. Mag-survey kayo, mag-research kayo kung gaano karami ang mga bilanggo at ano ang may pinakamaraming relihiyon sa mga kulungan sa ating buong bansa. Ano relihiyon ng mga nariyan na nakakulong? At ano ang relihiyon ng mga gumagawa ng krimen sa bansa natin? Hindi ho ako nagbibintang. Wala ho akong layuning insultuhin ng Katoliko. Sina-challenge ko kayo bilang isang nasa pamamahayan na nagsasalita ng totoo lamang. Sino-sino ang nag-aaway na politiko sa ating bansa? Bakit ang gulo-gulo ng bansa natin? Ano relihiyon nila? Bakit ganito kabagsak ang ating ekonomiya? Matatalino naman ang mga Pilipino. Ano ang relihiyon ng matatalinong ito? Sino ang nagturo sa mga ito sa kanilang eskwelahan? Aling relihiyon ang may pinakamaraming eskwelahan dito na nagturo sa mga matatalinong Pilipino para mamuno sa Malacanang, sa mga opisina, sa mga departamento, sa militar, sa pulis, sa mga eskwelahan, sa mga ospital, nasyonal, lokal. Mga ministro ba nagturo dyan? Mga pastor ba ng born again? Mga imam ba? Mga pastor ba ng Sabadista? O saksi ni Jehovah?
Hindi ba mga pari at obispo? At wala namang pagtatalo, matatalinong mga tao yung mga yan, mga magagaling na abogado. Pero bakit ganito ang bansa natin? Bakit gumagapang sa ekonomiya pagdating sa Asya? Bakit ang gulo-gulo natin sa politika? Kaya ngayon sinasabi ko, kahit hindi ka na bumati sa iglesia, kung ikaw man ay politiko na tinulungan ng iglesia, ito sarili kong opinion, ho? Hindi ho ito opinion ng iglesia. Hindi ho ako tagapagsalita ng iglesia. Ako po ay mamamahayag, nagpapahayag. Nasa pamamahayag ako, nasa media. Demokrasya naman tayo. Diba? Sino itong si Kupal? Ikaw, nagkakalat ka rito ng katangahan at kabubuhan, nagpupropaganda ka sa programa ko, ibablock na kita. Okay? Binlock na kita kasi walang matututunan sa'yo. Kupal ka. Oh. Diba? Nagkakalat ka lamang dyan. Kupal. Ang pangalan niya, Kupal. Oh. Nililihis mo pa yung issue eh. Oo. Diba? Bakit? Galit na galit ka dahil binabanggit ko yung Katoliko. Diba? Duwag na duwag ka namang magpakilala. Baka nga hindi mo kaya humarap sa akin sa debate eh. O kaya nagtatago ka dyan sa fake na account mo. Diba? Yun po ang sinasabi natin dito. Bati ka nga ng bati, happy anniversary sa Iglesia ni Cristo, nakaw ka naman ng nakaw sa pwesto mo. Local yan ha. Konsihal, mayor, gobernador. Saan man panig ng bansa? Lalaban kang congressman, lalaban kang senador. Sumusulat ka pa sa iglesia. Magtanong po kayo, mga taga-subaybay ko. Patunayan yung ako'y mali, si Mr. Autentico. Sinong politiko na nakaupo ngayon, saan mang posisyon sa gobyerno, mula konsihal pati barangay, hanggang itaas? Alin mang ahensya ng gobyerno, senador, congressman, kahit nakaraan, natalo na, wala na sa pwesto. Nang sila'y humingi ng tulong sa iglesia para iboto, lumapit sila at nakiusap, sumulat pa sila, nagsubmit pa sila ng kanilang biodata. Sino sa kanila ang sumulat at nangako, sana po ako'y iboto ng iglesia para pag ako'y napapwesto, magiging magnanakaw po ako sa aking pwesto. Meron ba ganyang politiko? I-challenge nyo, ilabas mo yung sulat niya sa iglesia na humingi ng tulong na iboto ng mga miyembro. I-shade sa balota ang pangalan niya. Ano man pwesto? Kahit kapitan o kagawad ng barangay. At sumulat siya roon sa opisina ng iglesia at sinabi niya, pag napapwesto po ako, magiging magnanakaw ako sa gobyerno. Pag napapwesto po ako, magiging abusado po ako. Wawalang hiyain ko po ang mga miyembro ng iglesia. Wawalang hiyain ko ang mga Katoliko o Muslim na lumalapit sa akin. Ganon ba sinasabi ng politiko? Walang politikong nasa katinuan ng pag-iisip ang susulat ng ganoon sa iglesia o magsasabi ng ganoon. Ano sinasabi niya? Lahat ng maganda sa kanya. Lahat ng papogi. Lahat ng pakyut. Nanliligaw siya ng boto eh. Di ba ganun din nasasabihin niya sa mga kababayang Muslim? O sa mga protestante? O sa born again? Ang ipinagtataka natin, bakit nang mapapwesto ka, politiko? Bakit nang tulungan ka ng iglesia na manalo? Bakit nang tulungan ka ng Katoliko, Protestante, born again Muslim? Para mapapwesto sa pwesto mo. Ikaw man ay gobernador, mayor, vice mayor, konsihal, kapitan. Bakit naging abusado ka dyan? Bakit naging magnanakaw ka? Bakit naging walang hiya ka sa mga butante? Di ba? Yun ang dapat nating itinatanong sa ating mga sarili. Nanliligaw ka eh. Pinagkatiwalaan kang iboto. Bakit nang mapapwesto ka, napakawalang hiya mo sa pwesto? Lahat ng katarantaduhan, lahat ng panggagago sa mga mamamayan na nasasakupan mo ay ginagawa mo. Lahat ng pang-uulol, lahat ng pambubobo, kasapakat ang nasa media, ginagawa mo. Yan bang ipinangako mo sa iglesia nang sumulat ka? Uulitin ko po, ako'y nagtatanong at ang sinasabi ko ay opinion kong sarili. Hindi ako tagapagsalita ng iglesia at hindi ito ang opinion ng iglesia. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang opinion. Kung gusto mong igalang ko ang opinion mo, igalang mo ang opinion ko. Kung ikaw ay hindi elected, hindi ka kumakampanya, hindi ka binoto, ikaw ay ini-appoint dyan. Sa pwesto mo ngayon, traffic enforcer ka, whatever, staff ka dyan, clerk ka dyan, huwag kang basto sa pwesto mo. Ay, iglesia yan, huwag nating anuhin yan. Kahit hindi naman yan iboto si mayor o si vice mayor, mananalo eh. Eh, nung nagsisimula pa lamang yung amo mo eh. Panay ang ligaw sa iglesia eh. Ngayong nakapwesto na. At akala mo hindi na matitibag eh, binabastos mo na yung iglesia. Hindi ko sinasabing igalang mo ang iglesia, bastusin mo Katoliko o kaya Protestante. Ang sinasabi ko rito, basta butante at sasakupan mo, ikaw ay nasa pwesto, igalang mo at paglingkuran mo. Dahil nang inappoint ka ng politiko sa pwesto mo, hindi ka naman inappoint yan para mambastos ng butante o ng taong lumalapit sa iyo, anuman ang relihiyon.
Ini-appoint ka dyan para maglingkod ka. Katulad din ng amo mo. Ipinuwesto sila, ibinoto sila, hindi para magnakaw, maging hambog o maging mayabang. Ako si governor, ako si mayor, ako hari dito. Probinsya ko ito. City hall ko ito, munisipyo ko ito, barangay ko ito. Anong klaseng kagaguhan? Anong espiritu ng diablo o demonyo ang pumasok sa kukote mo para maging ganyan ka kayabang? Maging ganyan ka abusado? Pag pinagnanakawan mo ang pera ng bayan, pinagnanakawan mo ang iglesia. Pag nagnanakaw ka sa buwis ng bayan, nagnanakaw ka sa katoliko, kapwa mo katoliko. Pag abusado ka sa pwesto mo at nagnanakaw ka sa pera ng mamamayan, pinagnanakawan mo ang protestante at mga Muslim. Naiintindihan mo ba yun? Hindi mo naririnig yan sa ibang komentarista, kahit sa nasyonal. Dito lang sa programang ito, maririnig mo yan. Totoo, hindi totoo, sinasabi ko. Royam June, Romy Gallio Solmia. Ayun, yan ba sinasabi ko? Nang namapapwesto ka? Ano man ang pwesto mo sa gobyerno? Naging abusado ka at magnanakaw. Sarili ko bang salita yan? Gawa-gawa ko ba lang ba yan? Fake news ba ako? Pakinggan natin ang matindi kong ebidensya. Hindi ako magsasalita rito ng walang ebidensya. O eto, pakinggan ninyo. Diba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magpupre. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Ano? Sino may sabi niyan? Si Mr. Autentico? Presidente may sabi niyan, si BBM. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng madla at publiko na nagkakarakit sa mga proyekto sa gobyerno. Kaya hindi ako nag-iimbento ng salita. Hindi sapagkat ako'y matapang. Ang sinasabi ko, sinabi ng presidente. Kaya bago mangahas ang sino man para pabulaanan ang sinasabi ko, pabulaanan mo yung sinasabi ng presidente. Nagpalakpakan pa kayo, nang sabihin niya yun eh. Ibalik natin. Ito'y SONA 2025 last year. Magsosona na naman ngayon. May nabago ba sa mga sinabi niya? Patungkol ito sa flood control na inihayag ng kalikasan. Pinagtatakpan ng mainstream media noon. Radyo, TV, dyaryo, mga sumusulat sa dyaryo. 2024, ipinagyabang pa nila yan eh. 5,000 mahigit, ni isa. Walang project yan ang mga Duterte. Pero dumating ang hagupit ng kalikasan, 2025, bago magsusuna si BBM. Ano sinabi niya? At gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Ano sabi niya? Guni-guni lang. Ano yan? Ghost projects. Dumaan ang pera sa iyo para sa proyekto. Ikaw na politiko. Kapitan ka man. Agawad ka man ng barangay. Mayor ka man ng munisipyo o city. Konsihal ka man. Gobernador ka man. Bukal ka man. Congressman ka man. Senador ka man. Dumaan ang pera sa opisina mo. Pero may naging proyekto. Ano sabi ni BBM? Guni-guni lamang. Meron mang ginawa, gumuho. Dito lang sa Lucena, 2nd District eh. May ipakikita ko sa inyo mga video, project gumuho eh. Sa tamang pagkakataon, makikita ko yan. Baka sabihin ninyo ako'y naninira o nag-iimbento. Nasa video yan. Proyekto ito sa 2nd District, sa Lucena. Alam naman ng buong madla. Sino nakakaalam? Hindi lang si Mr. Autentico. Kayo, bahagi kayo ng Madlang People sa TikTok. Bahagi kayo ng Madlang People sa Facebook. Bahagi kayo ng Madlang People sa YouTube. Yung mga sumusubaybay sa akin sa YouTube ngayon. Maaari po kayong mag-like, mag-subscribe, at i-share ninyo ang aking sinasabi. Ulitin natin. Gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Ayan. Ang kaharap niya, mga nakabarong ha, nung SONA nung nakaraan. Baka district congressman nyo yan. Oh. Yan ang kanyang kinakausap sa SONA. Hindi tayong mga mamamayan. Hindi tayong mga butante. Kaya nung mga nakaraan, sinabi ko sa inyo, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Huwag kang magkakaroon ng feeling guilty na nang iboto mo si ganito ganyan at gumawa ng kaaliwas-wasan at naging abusado at hambog, naging malupit, pumapatay pa, nananakot pa, naging bilyonaryo pa sa pagnanakaw. Butante, hindi ikaw may kasalanan. Huwag mong ituring ang sarili mo na bubutante. Wala kang kasalanan. Kung may pagkakamali ang butante, yun ay tayo'y nagtiwala. At hindi naman kasalanan at hindi naman masama ang magtiwala. Walang krimen at walang kaparusahan na magpaparusa sa iyo dahil sa pagtitiwala.
Ano sabi niya sa mga nakabarong at naka-Amerikana? Wala ka naman doon sa zona. Isa ka ba sa pumalakpak bilang botante? Kaya yung kupal na nagko-comment dito sa TikTok ko, binlock ko na eh. Bakit? Ay puro katangahan eh. Ulitin ko, kahit ang iyong komentaryo o komento sa TikTok o sa Facebook, hindi sangayon sa akin, okay lang yan, di kita ibablock. Pero pag nagpo-propaganda ka dyan at nagkakalat ka ng katangahan, ibablock kita. Hindi ko kailangan ng katulad mong follower o taga-subaybay. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. O, hindi tayo ha, Pilipino rin tayo. Uulitin ko yung mga sumusubaybay sa akin, maging sa telebisyon at radyo, huwag kayong mahihiya sa sarili nyo. At huwag kayong mahihiya sa kapwa nyo Pilipino. Bakit? Wala naman kayong SOP. Wala naman kayong racket sa project. May kickback ba kayo? Taas ang kamay ka sumusubaybay sa akin na may kickback sa proyekto ng gobyerno. Ang kausap niya mga nakabarong, naka-Amerikana, nasa loob ng batasan. Wala tayo sa loob ng batasan. Pumalakpak ka ba? Nasabihin niya yan? Eh nakikita nga akong congressman, hindi pumapalakpak eh. Ayan o, nasa video. Ulitin natin. Oh. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating nanganod o nalubog sa mga pagbaha. Oh. Ikaw ba na sumusubaybay sa akin? Iglesia ka man, Katoliko ka man, Protestante o Muslim? Tatanungin kita. Dapat ka bang mahiya? Doon sa mga nalubog o nabaha? Kasalanan mo ba yon nang ikaw ay bumoto? Pwede bang sabihin ng sino man na ikaw ay bubotante dahil ibinoto mo ang mga politikong ito? Bakit? May racket ka ba sa gobyerno? Magnanakaw ka ba sa gobyerno? Kayo na sumusubaybay sa akin. Eh, huwag ka magkaroon ng guilty feeling. Huwag kang magpapaniwala doon sa matandang si Ramon Tulfo na kasing gago ng mga kapatid niya. Bakit? Eh, yun daw mga butante, lalo na mga taga Davao City, mga bobo daw yun. Diba? Eh, mga taga Davao City, bumoto rin sa kapatid niya eh. Dalawang kapatid niya dahil nakapambola noon. Ewan ko kung mananalo ka yan sa 2028. Kung may Tulfo pang mananalo. Siguro, kakausapin nila si Chairman George ng Comelec. Diba? Hindi kasalanan ng butante. Pinagisan ka ba ng maleta? Para magkaroon ka ng guilty feeling? Ito, tinatalakay natin ito. Sapagkat hindi ito tinatalakay ng ibang nagkokomentaryo sa radyo TV. Baka hindi abot ito ng kukote nila. Hindi natin masisisi sila. Baka dinadaga ang dibdib nila. Diba? Eh, pero hindi naman tayo gumagawa ng balita eh. Bawat isa sa atin may sariling opinyon. Ito, pwede natin sabihin, opinion lang ng presidente ito. Pero sa bibig niya, nanggaling ang matibay na ebidensya. Bakit niya sasabihan yung mga kaharap niya na kabarong at naka-Amerikana last year na mahiya naman kayo kung walang dapat ikahiya? Para naman magiging katawa-tawa siya, no? Alam niya may ebidensya. Alam niya may pangyayari. Kaya sinasabihan niya yung mga kaharap niya na nagpapalakpakan, pinapalakpakan ang kanilang kawalang hiyaan. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binunsan nyo ng pera. Ano raw? Mahiya kayo sa mga anak natin na nangutang lamang kayo. O, wala tayo sa loob ng batasan, ha? Hindi tayo nangutang. Nangutang ka ba? Kuya John, Solmia, ikaw, Teresa Milote. Sino lumoko sa iyo? Wasak na wasak yung puso mo. Mio, nangutang ka ba? Kasi 18 trilyon na ngayon ang utang ng ating bansa. JC, Cruz, O2, Nabs, Long Yapon, Ben Dilubio. Okay na yan, Ben Dilubio, kaysa sa Ben Dalo. Ay, hindi po ako nanonood ng mga sona-sona na yan. Siguro late lang na lang sa mga reels o video clips. Kahit na impeachment, di ako nanonood. I'll just waste my time. Lenlen, Mr. Istoryahe, Nisita Osana 53, Mart A, Denver Estrada, Pat. My first time, wow. Cairo, Raisin, PBH, Val Kilmer, BJ Castor, Emmanuel Villanueva. Sana lahat ng vlogger may respeto, BBM man o DDS. Eh, depende naman kasi yan sa nag-a-appreciate. Pag hindi mo siguro gusto yung komentaryo ng isa, sasabihin mo walang respeto. Kung ikaw ay maka-DDS, pagka binabanatan si BBM, sasabihin mo walang respeto yung DDS. Pag binabanatan naman ang Duterte, sasabihin ng DDS vlogger, walang respeto yung mga yellow pigs o mga loyalista nga. Hindi ba, Terry? Doraday Badiday? Linlin? Boy Singkit? Tuti amo con todos mi corazón.
Menya. Tuloy natin. Nagtayuan pa at nagpalakpakan, no? Ito'y zona doon sa Kamara di Buaya, House of Crocs nung nakaraang taon. Maraming buhaya doon eh. Hindi ko nilalahat, ho. Kasi ako naniniwala, meron pa rin namang mangilan-ngilan na matitinong politiko. Hindi naging abusado at hindi kawatan sa gobyerno. Hindi walang hiya. Hindi naging gago ng mapapwesto. Marami yung politiko naging gago ng mapapwesto sa gobyerno. Pero nung nangangampanya at hindi pa nakapwesto, matino naman eh. Maigi naman kausap. At dumugo. Kaya sinasabi natin sa paksa ng ating programa, kahit hindi ka na bumati ng Happy INC Anniversary 112, kahit hindi na. Ay, bumati si BBM eh. Pero hindi ko na babasahin. Waste of time lamang. Diba? Alam niyo ba kung gaano karami ang pulis ngayon? Doon sa Tandansora at sa Commonwealth Avenue. Ang layo-layo nun sa batasan, ha? Siguro nabalitaan nila na may pagtitipon-tipon ng mga miyembro ng INC sa bawat kapilya. Diyan sa Templo Central. Diyan sa Commonwealth. May dalawang malaking kapilya ang iglesia. Eh, yan totoo, sa buong mundo, sa bawat kapilya. Ang ikita nyo roon, gabi pa lamang hanggang umaga, mayroong pananalangin at pagtitipon-tipon ang mga miyembro. Para ano? Para guluhin ang zona. Hindi man komunista yung mga iglesia eh. Para sumugod sa batasan. Hindi naman sanlakas yan eh, o akbayan eh. Hindi naman mga loyalista nga yung iglesia. Eh ba't sino ba magrarally sa batasan na yun? Kaya daming pulis. Sanlakas. Grupo ni Narisa. Kunwari, panay ang puri sa administrasyon. Pero binibira mga Duterte. Akbayan. Sanlakas, grupo ng mga komunista. Iba't ibang sektor. May mga pare, may mga obispo dyan. Sa sanlakas na yan. May mga komunista dyan. May mga aktivista. Yun ang magrarally sa zona. Kaya sino pa? Eh di yung hanggang ngayon ay mga loyalista nga. Masama ba ang maging loyalist? Hindi. Masama ba maging loyal? Hindi. Kailan masama ang maging loyal at maging loyalist? Pag ikaw ay loyalista nga. Sino ba yung tanga? Aba, ay paniwalang-paniwala ka kahit tinatanga ka na. Sino ba ang mga tumatanga sa mga tanga? Aba, hindi yung mga nangungutang pagkatapos pinagbabayad ka. Paano mo sasabihin hindi ka tinatanga? Nangungutang sila at ibinubulsa nila. Ayan, sabi mismo ng presidente, oh. Mahiya naman kayo. Kayong mga nangutang para lamang ibulsa. Mahiya kayo sa mga anak nyo. Nandiyan yung anak niya. Di ba, congressman ng Ilocos, si Sandro Marcos? Tatay siya ng anak niya. Ano sabi niya? Mahiya naman kayo sa mga anak ninyo. Mangungutang kayo para lamang ibulsa. Ay saan ba napunta ang inutang ng administrasyon ito? Sa bulsa mo? Sa bulsa nyo? Sa bulsa ko? Napunta ba sa flood control? Ay sabi mismo niya, gumuho eh. Guni-guni lamang. Hindi ko inimbento yan. Yung mga salitang yan, hindi ko inilagay sa bibig ng presidente. Presidente mismo ang nagsalita niya. Bakit nagpakalat ng napakaraming pulis sa paligid ng sentral ang administrasyong ito? Inaakala nila magkakaroon ng rally na surprise ang INC. Pwede bang pakialaman ng gobyerno kung ano man ang religious activity ng INC? Pag meron ba pagtitipon-tipon ng mga Muslim, yung kanilang mga moske, palilibutan ng mga pulis? Pag may fellowship ba ang mga born again? O kaya may worship service ang mga Sabadista? O magsisimba ang mga Katoliko? Pinalilibutan ba ng maraming pulis? Walang pakialam ang gobyerno sa anumang activity ng isang relihiyon. Pero magtataka ka, bakit? Kagabi ko pa natanggat yung impormasyon yan. Nakikita ko sa mga video. Nakasakay sa bus ang mga pulis. Bakit hindi hinuhuli ng MMDA? Kaya mga bus na yan, out of line yan. Diba? Napaghahalata kayo. Tapos sasabihin ng mga propagandista, mahal na mahal ng taong bayan. Tingnan nyo mga nakaharang sa Jones Bridge, sa Maynila. Sa Recto. Napakaraming nakaharang ngayon dyan, hindi madaanan. Ang layo ng Malacanang sa zona. Kasi nasabi, wala namang dinideklarang martialuan niya eh. Pinakailangan ba marinig po kayo salitang martialo? Alam nyo kung ano ngayon ang pinakapaksa ng zona ni BBM? Nababasa ko lang. Saving the country. Saving. Pagliligtas. Saving the country. Pagliligtas sa ating bansa. Ano ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal?
na siya ring sinabi ni Cory noon sa kanyang sinasabi rin ni Cory noon sa kanyang ano tawag doon? Unang talumpati nung siya'y malagay ng presidente by EDSA Revolution. The glory of the country cannot be given to those who contributed to its ruin. Yan ang sinabi ni Cory. Kino-quote niya si Dr. Jose Rizal. The glory of saving a country is not for him who has contributed to its ruin. Ang kadakilaan o karangalan ng pagliligtas sa bansa ay hindi para sa kanya na nag-ambag o naging dahilan ng kanyang pagkawasak. Anong klaseng bansa po meron tayo ngayon? Wasak na wasak! Parang puso ni Masti Max. Durog na durog po ang bansa natin ngayon. Durog sa ekonomiya. Durog sa politika. Durog ang pagkakaisa. Yan ba pagliligtas sa bayan? Yan ang dapat na tinatanong natin sa ating mga sarili. Huwag po tayong magpakamangmang. Huwag nating isipin na ang mga Pilipino ay magiging mangmang sa habang panahon. At huwag nating iisipin na ang mga Pilipino ay duwag. Huwag po. Ang mga Pilipino po ay hindi mga duwag na mga tao. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang mapagpalang pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang INC ay nananatiling haligi ng pananampalataya at pagkakaisa sa ating bansa. Sa pamamagitan ng inyong mga programa sa edukasyon, kabuhayan, at mabilis na pagtugon sa mga sakuna, patuloy ninyong ipinapakita ang tunay na kahulugan ng malasakit sa kapwang Pilipino. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahong nakaharap ang ating lipunan sa mga pagsubok sa ekonomiya at moralidad, ang inyong disiplina at matatag na pamumuno ay gumagabay sa ating mga kababayan tungo sa katwiran at kapayapaan. Kaisa ninyo ako sa panalangin para sa patuloy na pag-unlad ng iyong kawan, sa gabay at pamamahala ng inyong kapatid na Eduardo Lee Manalo. Naway ang magpatuloy ang INC bilang katuwang sa pamahalaan sa pagpapatibay ng karakter ng ating mamamayan at sa pagtataguyod ng mas ligtas at maunlad na bansa. I wish the entire Iglesia ni Cristo a blessed anniversary. May your shared faith and devotion continue to strengthen the foundations of our nation. Maligayang anibersaryo. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapak. Ayan. Kaya ako ay sumasang-ayon dito sa sinabi ni Vice President. Shout out to the police in Tandansora and Commonwealth Avenue. Hanggang nga doon sa likod ng kulyat eh. Dumating yata alas 3, alas 5 ng hapon, bus by bus ng mga pulis. Ang layo nun sa batasang pambansa. At tanong natin kay General Nartates, bakit po? Masama ba na magtipon-tipon ang mga miyembro sa kanilang kapilya para manalangin? Kahit yata sa mga bansang komunista, hindi ginagawa yan eh. Sa mga bansang diktador eh. Di ba? Pag nagtitipon-tipon ba mga Muslim sa kanilang mosque, nagpapadala kayo ng mga pulis? Pag may fellowship ang mga born again o pagsisimba ng mga Katoliko. Ang tama lang na magpadala kayo pagka mayroong piyesta ng Santo Niño. Doon sa Quiapo, tuwing Enero. Daming patayan doon, nagbubugbugan pa, ang daming naglalasing. Kalat pa ang basura, trak-trak. Diba? Eh pero kilala nyo naman pag nagtitipon ng INC. Kung maruming dinatnan o malinis dinatnan, iiwanan ng mas malinis pa. Diba? Binabaha yung ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Diba dapat nandiyan ang puwersa ng kapulisan? Total, naniniwala po naman tayo
Sa sinasabi ng iba na minamahal daw ng taong bayan si BBM, bakit kinakailangan na harangan nyo ang maraming kalsada? Eh meron na niya nagrarally. Eh natural lang naman yun sa demokrasya. May nagrarally. Kailan ba naging labag sa batas ang rally? Di ba? Nasa konstitusyon yun eh. The right of the people to peaceably assemble, to petition the government for redress of grievances shall forever be allowed. O bakit pagdating sa taon-taon naman may anibersaryo ang INC, dineklara pa nga ng gobyerno yan. Yan kasi ang mahirap na pagka ang kausap ng tao o ang taong nagsasalita ay dalawa ang mukha. Kumbaga sa ahas, portang, parang tinidor, ang dila. Iba ang sinasabi, iba ginagawa. May pagbati ka sa INC, pero pinalilibutan mo ng pulis. Yung central office ng INC. Ano yan? Di ba? Hindi nyo naman pinaliliwanag sa taong bayan. Di ba? Ayan, may nag-chat-chat sa atin eh. Uulitin ko ho. Kahit hindi na bumati ang mga politiko. Opinion ko ito ha. Sa anibersaryo ng iglesia. Nakikita ko may mga pagbati yung iba. Yung iba, mayor, dinideklara pa na walang pasok sa kanilang bayan. Salamat po. Pero higit dyan sa pagbati, maglingkod ka na lang ng maayos. Huwag ka nang magnakaw. Maawa ka sa mga kababayan mong Pilipino, anuman ang relihiyon. Huwag kang abusado sa pwesto mo. Huwag kang magpakagago. Hindi ka habang buhay dyan. Mamamatay at mamamatay ka rin. Aalis at aalis ka din dyan. Sa ayaw mo at sa gusto. Kahit magbaba ka pa ng martial law. Ebidensya, hindi matatay ni BBM. After 21 years, pinalayas. Sino mga nagpalayas? Dilawan. Yung mga pinks. Yung mga pare, mga obispo. Sila naman ang magugulo dito sa Pilipinas eh. Kaya ganito ang Pilipinas dahil sa kanila. Sino-sino ba ang nagsabuatan para mapalayas ang tatay ni BBM at pamilya nila noong 1986? Di ba yung mga grupong yan? Iglesia ba nagpalayas sa mga Marcos? Kay Erap, na ibinoto ng mga Pilipino. Sino nagpalayas? Iglesia ba? Ang nagpalayas hindi mga grupong yan na gustong magpalayas din ngayon kay Sara Duterte. Yan ang mga salop kaya nagkakaganito ang Pilipinas. Yan ang mga perwisyo. Yan ang mga nambobobo at nanggagago sa bansang ito. Yan ang mga nang-uulol. Kaya huwag po tayong magpakagago. Huwag tayong magpakatanga. Huwag tayong tatanga-tanga at huwag tayong nagpapaulol sa mga yan. Dito. Bati ka ng bati sa iglesia, panay naman ang nakaw mo sa pwesto mo. Di ba, kita niyo yung barangay captain sa Nueva Ecija? Tinawagan yung kamag-anak niya. Huwag mo na niyang makialaman ng congressman. Sino yung congressman? Anak niya, taga Nueva Ecija yun. Ipapapatayan niya kita. Kahit kamag-anak kita. Excuse me po. Binuhin mo yun ha. Dahil lang sa politika. Dahil lang pinupuna yung kanyang anak na congressman. Kapitan yun yung tatay ng congressman. Kamag-anak niya, pinagbabantaan. Ipapapatay. Huwag ka na niya makialam. Kung may problema ka, anumang gusto mo, lumapit ka sa akin. Ganyan naman ugali ng politiko eh. Unang-una, susuhulan ka. Pag hindi ka masusuhulan, sisindakin ka, tatakutin ka. Alam nyo, nagpolitiko kayo, huwag kayong balat sinuyas, talaga pupunahin kayo dyan. Babatikusin kayo dyan, babanatan kayo dyan. Bakit? I-expect mo na yan dahil hindi ka naman perfectong tao. At yung pumupuna naman sa iyo, hindi rin naman perfecto tulad ko. Hindi naman ako perfecto. Unang-una, hindi naman ako si perfecto. Ako yung si Mr. Autentico. Yung mga sumusubaybay sa akin sa TikTok, tama kayo ng tama. Eh mag-subscribe po kayo. Mag-like kayo sa YouTube ko pagkatapos i-share ninyo. Pati TikTok. Di ba? Dito kasi wala tayong plastikan dito eh. Totoo sinasabi natin dito. Kaysa naman purihin ko. Kayo ba matutuwa kung pupurihin ko na parang hinihimod ko yung kilikili ni BBM? Siguro kung maka-BBM ka. O kung loyalista nga ka. Kung papurihin ko rito si Bam o si Risa o si Trillanes, siguro matutuwa ka. Dahil dilawan ka o pink ka. O kung makakomunista ka, pag pinuri ko rito mga komunista, matutuwa ka sa akin. Di ba? Eh pero hindi yun ang opinion ko eh. Kanya-kanya tayong opinion eh. Hindi naman kita pinagbabawalan na purihin mo yung mga dilawan o pink. Bahala ka sa buhay mo, matanda ka na. Kung gusto mong manatiling loyalista nga kay BBM, bahala ka. Di ba? Pero pabayaan mo ako sa komentaryo ko. Akin yun eh. Di ba? Wala na po tayong oras. Samantala, ay magpapaalam ang inyong lingkod. Until tomorrow, salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay. Hindi po ako hihingi ng apologies o paumanhin. Kasi paniniwala ko kung ano yung totoo, ano naobserbahan ko, ano pananaw ko, ano opinion ko, kinakailangan malaman nyo. Sumusubaybay kayo sa akin eh.
Pero para bulahin ko kayo, ay naku, pasensyahan na po tayo kahit hindi na kayo sumubaybay sa akin. Kahit hindi na kayo manood. Ayun yung sinasabi ko, hindi ko naman ipinipilit sa inyo. Ihambing ninyo sa ibang nagkokomentaryo. Paano ba sila nagkokomentaryo? Totoo ba o hindi totoo sinasabi nila? Meron ba silang basihan? Melchor Akpa, good morning. Salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat ng aking sumusubaybay. Manood kayo ng show na nasa sa inyo. Ayaw nyo manood, bahala kayo. Demokrasya po tayo. Kanya-kanya tayong paniniwala. Matanda ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Sabi ka ng mga matatanda buntot mo, hila mo, sumay yung sunong mo. Diba? Sa iyo manggagaling ang iyong ikagagaling, sa iyo magmumula ang iyong ikasasama. Kasabihan ng matatanda yan Diba? Joby, good morning. Magila Sigma, Vantier, Bobby, Lau, 07, Jesse, Red Velvet, Jazz, Kuya Felix, Risa Priesa, Anisita, Nabslong Yapon, King Cobra, kakatapot, leg na 50, Araceli Arboleda, Marlon, Albert Joaquin, Lina Gamana Kipit, JC, Charito Kawili, Angel, Hernani Olivares. Walang problema sa akin. Sino yan? Si Claudine, inaaway mo? Mystica. Kung sino kaaway mo? Hernani Olivares, Angel. Claudine, kung walang kwenta pinanunood mo sa akin, huwag ka nang manood. I-block mo na ako. Kaysa nagpapaka-bitter ka dyan. Delmar Dak Malones, Junjun Zamora. Thank you very much. Until tomorrow po. Salamat ng marami.